ba yan? Oh, bakit finish na kaagad? Ba't finish na kaagad, Brad? Hindi, wala. Yun lang, may pinindot ka lang. So, magandang hapon sa lahat. Nandito rin naman kami para mag-discuss about doon sa reactivation ng ating Central Bank. At abangan natin, maya-maya baka pumunta ang ating manahari. Nagpapahinga lang siya ng konti dahil kakaalis lang ng ating bisita ng Bulacan administrators, mga naandoroon sa ating na nagpunta dito sa ating hari. So anyway, Brother Julie, good morning, good afternoon Good sa morning, lahat ng bansa. Una sa lahat, mag-pray muna siguro tayo para gabayan tayo sa ating mga sasabihin sa ating mga mahal na kababayan na 110 million Maharlikan Operian Filipinos. Dakilang Ama, maraming salamat po sa buong araw at buong gabi na lumipas na kami po ay nagising, Panginoon. Salamat po sa panibagong buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nga lang. Mapasa amin ang karaamas ng dandog mo dito sa lupa para din sa langit at bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawaran po kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag po kami ipahintulad sa tukso at iadya po kami sa lahat ng masama. Henry Morris Davis the Omnipotente, Low and Value, Noet Coptis, Novus Ordo, Siculorum, with the blessing of our Lord God, Jesus, Allah, Buddha, El Shaddai, Yahweh, Elohim, Jehovah, Rotas, Opera, Tenet, Aripo, Sator. Rotas, Opera, Tenet, Aripo, Sator. Rotas, Opera, Tenet, Aripo, Sator. In you, O Lord, we trust, Alpha, Omega. Christ King, maraming salamat po sa hapong ito. Kami po ay nandito po sa aming pag-live ngayon para sa aming programa, sa iyong programa na ipinagkaloob para sa ikabubuti ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino, Maharlikan Operian Pilipino, para sa aming lahat na ipamamahagi mo sa kanila. Subalit hindi po nais naming maintindihan ng lahat na ang kahulugan, kung ano ba ang kahulugan ng Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. Salamat po, Apo. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In the name of Jesus Christ and King. Amen. Amen and amen. Ayan. So, ayan, Brad, kasi medyo matagal tayo nag-live. Yun nga, nag-aantay sila ng mga update about sa reactivation ng ating Central Bank na inaabangan nila yung pangako ng ating mahal na hari na before December. So, ano na tayo ngayon? October ano na ba? October 20 na yata. October 20. Sige. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating usapin na ganito kasi importante na ma-update natin sila. Kaya tayo gumagawa po ng
mga live na ito para sa ating United Nation Security Council inclusive na Article 55, 57, 63 up to 71. And ang implementer receipt governance. So, kumusta Brad? Ilang bro? Ganun pa rin. Mahirap pa din. Mayaman na tayo pero na lang ang kulang. So, antabay lang ang lahat sa ating usaping ito dahil ginagawa natin lahat ng ating mahal na hari ang proseso kung paano at nagtutulungan naman na ating Vice Chairman Leandro, ating mga prinsipi dito sa ating mga gawain ito, tayong lahat, mga Director General. Set out po sa ating sa ating unang-una sa ating mahal na hari na si King Tibor Sibiliamor Marcos, talang Tagyon Report. Nagpapahinga pa siya. At ang ating Vice Chairman Leandro Johnson. Sa ating mga prinsipi, siyempre, si Robert at ating si Prince James. Yun ba si Chris? Tulungan na po tayo. Sa ating Chaplain Siladan, sa mga mabubuting Director Generals sa buong Pilipinas, 1 to 18 18 na ngayon 13 before, nadagdagan na daw. Ano Yung region natin. Hindi ko kabisado pa sa ngayon yan. 18 na. 18 na tayo, di ba 13 lang? Hindi, 18. Ngayon 18 na. Dati 13. Ngayon Sige. Darating din ang ang araw na may isasaayos din lahat ito. So, di ba lang natin dito sa ating live na unawain po natin yung ating mga pinag-uusapan. Nandito po sa ating mahal na leaders ng OFW, Magdigna. Shout out sa iyo ma'am at kay Ma'am Jubilee ng RN. At sa lahat ng mga kay Ate Susan, Brother Kiko, kay Brother Martin. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga mahal na members na sumunod dito. Mapalad po kayo na nandito sa Alpha Omega. Dahil ito po yung totoong gobyerno na sinasabi natin noon pa man, since 1857 nag-start ang pamamahala ng Republic of the Philippines dito sa atin, sa pangungupahan nila. Nag-mature na po yan noong 2005 na may 5 years monetaryo. So, dapat 2010, mayaman na tayong lahat, ang lahat ng mga Pilipino. Kung balita na to, Sir Jolie, hindi balita, kundi ito yung alituntunin na to. Ito po ang programa. Hindi lang po nagiging totoo to kasi lahat naman ng mga Filipinos, 110 million Filipinos, almost 1% lang po ang naniniwala na ito daw po ay kalokohan, suntok sa buwan. Na ito na po yun, pinare-receive na po natin sa bawat barangay, nire-receive naman ng mga mayor, ng mga congressman or gobernador sa ating mga lalawigan. Hindi po tayo nagbibiroan dito. Itakin natin Brad yung regarding sa lupa. Yun, lupa nasa lupa na tayo Brad. Sa ating ancestral domain, sa OCT-01-4. So, ang lupa ay buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi po tayo dapat pinapaalis kung saan man tayo nandoon ng mga politiko na nagpapaalis sa ating lugar. So anyway, abangan lang po yung mga update na mga gagawin natin ngayon. Sunod-sunod na po ito. Dahil sa kagustuhan ng hari na may katuparan na ito, Brother Judy.
So, ang importante, kasi dito talaga matutupad kasi hindi naman naniniwala yung iba. Ganito kasi yan, Brad. Kung sakaling ipatupad to kaagad ng ating mahal na hari, ay ang administrador ay nasa almost 36,000 all over the Philippines. Kaya ano talaga, kulang pa. Kulang pa mga kapatid. Mag-invite na po kayo at kausapin lahat naman ng mga taga-Alpha Omega ay alam nyo, ipaliwanag niyan. Kung wala po kayong alam, pwede po na mag-contact sa amin para ipaliwanag namin sa inyo. Dito pa lang sa ating sa live stream na to, talagang mag-comment lang po kayo, sasagutin namin at dyan nyo basahin yung sagot namin. Just comment below, pakishare lang po. Ayun, yung mga karapatan natin sa lupa, hindi naman po kami abogado ayon sa aming mga na lalaman sa mga dokumento. Mini Brother Julia ay nandito po para linawin sa inyo na ang bawat Maharlikan Operian Filipinos ay may karapatan sa lupa. Kaya nga po kayo, tayo, kailangan ng magkaroon ng Judicial ID Administrator. Yan po ang napakaganda. Bro, may tanong dito, bro. Ano yung tanong na yun, bro, para masagot natin? Morning, kapatid. Kay, Alon. Morning, kapatid. Force Multipliers Guardian. Yun. Paano po ibang Fraternity International? Sim lang sa'yo, kapatid. Morning, all great. Ay, ano yan, Brad? Sa'yo nagtanong. Ay, ikaw sasagutin mo yan. O sige, panandalian. Ibigay ko muna, i-transfer ko muna sa aking Sim, buddy. ulitin ko lang kaya paano ang ibang Fraternity International. Hindi, ang sa Brad, ipaliwanag mo na. Itong katanungan na to parang sa pag-akala siguro nila, itong Alpha Omega ay Fraternity. Oh. Alpha Pi Omega po yon. Alpha Pi Omega, yon po ang fraternity. Saka isaysay mo na rin, Brad, yung please, para maunawaan lahat ng mga fraternities. Ang founder po niyan ay, kung hindi nyo alam, si Chairman King Tiburcio Villamor Marcos, Alano Taguion IV. Ang Alpha Omega ay institutional po yan. Hindi na po yan kailangan i-rehistro sa SIC. At saka hindi po siya paternity. Yan po ay programa ng Diyos na pinamahalaan po ng ating Republic of the Philippines dahil ang presidente po natin na ating binubuto ay siya po, hindi lang sa Pilipinas kundi pati buong mundo. Dahil ang presidente po ang Board of Trustee, Board of Governor ng Alpha Omega World Peace Development Marshall Program. Ito pong guardian sa panahon po ni Ferdinand ni Marcos, bali itong fraternity na to, 28 na fraternity sa Pilipinas. Para sa inyong kaalaman, para sa inyong kaalaman, kung malalaman po sana niya itong katotohanan na to, na dapat kayo ay pumanig sa Alpha Omega World Peace Development Marshall Program, dahil ang chairman po ng Alpha Omega World Peace Development yan po ang chairman din ng 28 fraternity po sa buong mundo. Kasama na po ang Mason, Eagles, Guardian, halos lahat po ng fraternity. Si King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Taguion IV po ang chairman po niyan. Yan po ang hindi alam ng 28 na fraternity sa buong mundo. Yan po ang katotohanan. At ang Alpha Omega World Peace Development Marshall Program ay programa po na ng Diyos na pinangasiwaan po ng ating Republic of the Philippines na dapat ito ay may sa katuparan na. Or ibalik na nila. Ibalik na nila. nila. Dahil ang
Dahil dapat noon pa ito naipatupad dahil ang programa ng Diyos ay na-overdue na po. Kaya na-overdue na po yung gutom natin, na-overdue na po ang mga malalakas na lindol, malalakas na ulan, Bagyo. mga pagbaha. Yun po, na-overdue na. Kaya po bumabalik po ang sa panahon ni Noe pag hindi po ito umaagapan dahil ang programa ng Diyos na ang United Nation ECOSOC Article 55, 57, 63 up to 71 na dapat maipatupad na po ito nung mag-matured na ang bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement. Oo. Yun po ay global reset. Kasi ang kayamanan po hindi po kasi alam lahat ng sambayanang Pilipino na ang kayamanan po sa buong mundo ay ginto. Paano po natin mapatunayan na ang kayamanan po sa buong mundo ay ginto? Nasa Bible po yan mababasa sa Hagay 2:8-9 na ang ginto at ang pilak ay pag-aari ng Diyos. Kaya ang kayamanan ng sanlibutan ay ginto rin. Kaya lahat ng central bank sa buong mundo, kasama po ang Central Bank of the Philippines na may backup na 400 metric tons o ginto, binakapan po yan ng ginto. Ano pong patunay na ang kayamanan sa buong mundo ay ginto? Nasa Last Will and Testament po ni Ferdinand ni Marcos nung December 20, 1985 sa Malacanang Palace 12 midnight. Nandoon po mga asset po yun sa buong mga lahat po yun na central bank sa buong mundo na binakapan po ng ginto para maka-imprinta po sila ng pera. Kaya yung nag-matured na ang bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement noong 2010 na may moratorium na 5 years, 2010 at 2005 na may moratorium 5 years hanggang 2010, lahat ng central bank sa buong mundo bawal po mag-imprinta ng pera. Yan po ang dahilan ng financial collapse po sa buong mundo. Kaya pag makarinig po kayo ng financial collapse, ang dahilan po yan ang ginto. Backup. Dahil ang backup ng bawat central bank sa buong mundo nag-matured na po. Kaya bawal na sila mag-imprinta ng pera. Hindi lang po ang lahat ng central bank ang nag-financial collapse, kasama po ang mga bangko. Dahil ang mga bangko po, mga international bank, local bank, ay may mga backup po yan ng ginto. Kagaya ng Land Bank, may 20,000 metric tons. Ang Union Bank, may 4,000 metric tons na backup. Ang BDO, may 11 metric tons na 11,000 metric tons na ginto. Ang PNB, mayroong 12 metric tons na ginto. Kaya lahat ng mga local banks sa buong mundo, kalat na po sa social media, kaya nag-financial collapse dahil po yan sa ginto. Dahil nag-matured na po ang bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement. Kaya bawal na po mag-imprinta ang isang central bank ng pera ng walang gold backup dahil antitrust violation po yan sa engraving and printing. Kaya tuloy hindi magagawa ng ating hari dahil wala tayong pagkukunan ng pera. Dahil ang pera na ginagamit natin ngayon ay pera, hindi po yan pera ng Diyos, kundi pera po yan ng dyablo. Bakit? Dahil ang tunay na central bank sa Pilipinas, ang tunay na central bank dito sa Pilipinas, ang Central Bank of the Philippines, na charter po yan ni Tabaco noong 1993. Yan po ang may gold backup na 400 metric ton. Na charter yan ni Tabaco noong 1993 na ginawang BSP, kaya walang gold backup. Kaya kung hindi pa yan na charter
Nung nag-mature pa ang bilateral municipal credit successor agreement, hindi na kailangan si King TVN pa na lumapit pa sa atin para gisingin tayo sa katotohanan. Bakit? Kaya niya niyang i-implement yan without court order base sa bilateral municipal breakthrough successor agreement. Nandun po na kaya niyang i-implement without court order. Bakit? Kasi ang Central Bank of the Philippines ay pag-aari ni King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagyan IV at ang tunay na beneficiary ay ang peoples of the Philippines. Yun po ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang ating hari. Dahil na-charter po ang tunay na Central Bank of the Philippines na may gold backup. Kaya ang tanging solusyon dito, dahil nasa peoples of the Philippines ang patrimonya, kaya lumapit ang ating hari para gisingin tayo, para hihingiin sa ating presidente na binoto natin. Dahil na sa atin ang constitutional sovereign right na ang presidente natin sa Pilipinas, siya man ang Board of Trustee, Board of Governor ng Alpha Omega, na dapat ibalik ang tunay na Central Bank of the Philippines. Yan po ang katotohanan. Oo. Na dapat ibalik para maka-imprinta tayo ng maraming pera. Kaya nga ang daming mga angkat dollar diyan nasa loob ng Central Bank. Hindi nga maimprinta. Ang daming mga account natin sa ibang bansa, 1,600 plus na account. Sa isang account lang doon sa Bank of England, 10 trillion po yun, euro. Ayun yung naka-stock sa 10 trillion euro. Pag i-imprinta po yan dito, palagay lang natin tag 600. Nasa mga 600 trillion na yun. Kahit 10 taon pa, hindi na natin kayang ubusin yun. Yun po ang asset ng yun po ang asset na gagamitin sa pagtatayo po ng deuterium, yung fuel of the future. Dahil ang deuterium po, yun po ang solusyon sa global warming. Dahil pag hindi po ito matutuloy ang programa ng Diyos, ang United Nations ECOSOC, dahil kasama po ang deuterium dito, ang fuel of the future, ay maaari pong mawasak po ang ating mundo. Oo. Habang bumabalik po ang sa panahon ni Noe na malulunod tayo. Mabubura tayo sa mapa dahil puro na tubig. Kagaya sa dahil sa fossil fuel, kasi alam kasi ng Diyos na ang paggamit ng fossil fuel, ang ginagamit kasi natin gasolina ngayon, fossil fuel po yun. Mga galing po yan sa buto ng hayop at sa buto ng tao. Yun po ang ginagamit. Dahil alam po ng Diyos, dahil bumubuga po yan ng maiitim ng usok. Yung itim na usok na yun, yun po ang nakakasira ng mga ozone layer natin. Dahil ang mga tao ngayon nagpapabaya, gagaya ng mga sasakyan, mga jeep, mga bus dyan na makikita mo dyan sa mga lansangan. Grabe magpausok. Hindi nila alam kung ano ang dahilan. Ang lakas nilang maglagay. Yan ang katotohanan. Tapos may nanghuhuli naman. Hindi naman nila hinuhuli yung mga utility vehicle, mga bus dyan, mga jeep. Hinahayaan na lang nila. Kaya yung mga usok na yun ang nakakasira sa ozone layer. Kaya lumalaki na ang butas ng ozone layer natin. Kaya dahil lumalaki na ang butas, kaya palala na ang init. Kaya sobrang init na ngayon. Kaya ang European country ngayon ay natutunaw na ang mga yelo doon, yung tinatawag na ice glacier. Kaya binabalita na sa United Nations na ang European country, pag hindi ma-implement ang divine government of the Philippines, kasi ang divino gobyerno ay mag-uumpisa po yun sa Pilipinas sa pamamagitan ng United Nations ECOSOC, Article 55, 57, 63 up to 71, malulunupan po, mauna pong mabubura sa mapa ay ang European country. Nabalita na po yan sa United Nations, kahit mag-google pa kayo dyan. At saka yung mga scientists, sa United Nations, nagwilga na sila doon. Hinuhuli pa nga sila na alam nila na ang mundo ay 5 taon na lang ang mundo natin.
mabubura na tayo sa mapa dahil sa ating kamangmangan. Kasama na kami ni Brother Edgar yan, mga mangmang. Kasama nga si King eh. Kasama nga ng ating hari. Oo. Ay mga mangmang tayo, kaya tama yung sinasabi niya Mang Rizal na hindi ako natatakot sa mga mananakop. Natatakot ako sa kamangmangan ng sambayan ng kapwa ko, kababayan. Yun po ang nang mangyayari sa ating mundo kung hindi po maipatupad ang programa ng Diyos, ang United Nation Ecosok. Dahil yan po ang kaligtasan natin. Yan po ang solusyon ng global warming sa buong mundo. Yun po ang katotohanan. Kaya ang tanging solusyon dito para maipatupad na ang programa, kailangan magkaisa ang sambayanang Pilipino na hihingiin sa ating presidente na ibalik ang tunay na Central Bank of the Philippines para maka-imprinta na yun ng pera. Dahil ang Central Bank of the Philippines ay pag-aari po natin yan, pag-aari ng ating hari, at tayo pong peoples of the Philippines ang beneficiary niyan. Hindi lang ang Central Bank of the Philippines, kundi pa mga asset sa iba't ibang mundo. At pati ang mga 9 World Bank, ang beneficiary peoples of the Philippines. Tayo ang nagmamayari dahil ang kayamanan sa buong mundo ay pag-aari ng Alpha Omega. Yan po siya. At ang chairman po ng Alpha Omega, siya po ang sole signatory ng King of Recognized Asset Nation na walang iba kundi si King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian IV. Na pamilya ng mga Royal Taliano Tagian family. Yan po, sana maunawaan po nyo to dahil palala na po ang panahon natin, palala na po ang mga paghihirap natin dahil binaliwala po natin ang programa ng Diyos. Hindi po tayo nagsasaliksik. Kaya nga tama nga ang kasabihan na kaya lang man tayo naluloko dahil sa kakulangan sa kaalaman, dahil sa katamarang magbasa at magsaliksik sa katotohanan. Kaya nga nilabas na itong mga dokumento na to para malaman ang karapatan ng bawat Pilipino na tayo pala ay may karapatan. Kaya pala hindi ito ma-implement basta-basta dahil ang mga Pilipino ay tulog pa. Ma-implement lang po ito kung ang mga Pilipino ay magigising na. Pero kailan pa kaya sila magigising? Dahil napakadali. Kaya napakadali lang po ito natin i-implement. Bakit? Nasa atin ang constitutional sovereign right Nasa Bible pa yan, nakasulat sa Deuteronomy 30 verse 15. Nasa atin ngayon ang kapasyahan. Tayo ang pipili ng buhay, kasaganaan, kahirapan at kamatayan. Pag sinunod natin ang utos ng Diyos, tayo'y pagpapalain at gagawing isang malaking bansa. Yan sana ang mangyayari. Pinili natin ang mga antikristo sa panahon ni Ferdinand y Marcos Pinagtutulungan ng mga sambayan ng Pilipino. Yan ang nangyayari natin ngayon. Dahil the Bible history repeated. Hindi kasi alam ng mga sambayanang Pilipino na ang Bible ay script po yan ng drama ng Diyos dito sa mundo. Kung anong nilalaman ng mga dokumento na to, ganun din ang nilalaman ng Bible. Kung anong nilalaman ng Bible, ganun din ang nilalaman ng dokumento na to. Kaya pasalamat nga tayo dahil madali natin maintindihan ang Bible dahil nandito na ang dokumento nilabas na. May itong ebidensya ng nakasulat sa Bible. Nandito sa mga dokumento ang mga kaganapan sa Bible dahil nagawa na dahil ang Diyos siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa buong mundo. Kaya yung magsasabi dyan na sila ang sole signatory, ano bang kapangyarihan mayroon sila? Na ang linaw dyan sa Bible, sa Pahayag 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa buong mundo. Una, sila ba ang chairman ng Alpha Omega? Pangalawa, ano bang kapangyarihan na mayroon sila? Sila bang makapangyarihan sa buong mundo?
ang dami pong basihan. Kaya tayo na po ay magising sa katotohanan dahil palala na po ang mga kahirapan ngayon na dapat itong programa ng Diyos ay na-implement na nung nag-matured ang Bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement nung 2010. Kaya 38 years na tayong 40 na, Brad. 40 na. 40 years na tayong inaalipin. Ay, the Bible history repeated mga Israelitas, ilang taon din yun Yun ang kasi dito talaga. Ilang taon ba pinahirapan ng mga Israelitas noon sa Ehipto, di ba? 40 years din. 40 years. Ayun din. Ito na Kasi yun. bumabalik ang istorya ng Bible Dahil the Bible history repeated, Ecclesiastes 1:9. Ang nangyayari noon ay mangyayari din ngayon. Ang nagaganap noon ay magaganap din ngayon. At walang pangyayari sa mundong ito. Walang bagong bagay na pangyayari sa mundong ito. Yun po siya yan po ang katotohanan. Kaya nga ang daming naliligaw dahil doon pa lang sa 666 wala, ligaw na lahat Ginawa nila, Brad, na ang kayamanan ng sambayan ng Pilipino, ang 666 King Solomon Gold, na ang beneficiary ay Peoples of the Philippines, tapos sabihin na Diablo. Ang logo na pyramid, sabihin pa na Diablo. Na kung tutuusin, Eye of the Almighty God, sabihin mo Diablo. Hindi ba natin alam na ang tao ang Diablo dahil ang tao ang destroyer. Dahil ang gobyerno ng Diyos ay nagawa na po ito. Pinangasiwaan po to ni Amang Rizal at nagawa na. I-implement na lang ng ating na namumuno sa Republic of the Philippines. Dahil ang presidente, ang Board of Trustees, Board of Governor ng Alpha Omega, pero hindi po nila ini-implement, kundi binabago pa nila ang batas, kaya tayo naghihirap ngayon. At lalo pa tayo naghihirap dahil ang mga nagpapahirap sa atin ay lalo pang iniidolo ng mga sambayan ng Pilipino hanggang ngayon. Yan po ang nangyayari natin ngayon. Kaya ang tanging solusyon dito, ganito lang. Isa lang po ang tanging solusyon dito. Ibalik ang tunay na Central Bank of the Philippines na may gold back up na 400 metric tons para makaimprinta tayo ng pera. Dahil yan po ang kayamanan natin. Dahil ang kayamanan po sa buong mundo ay ginto. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nag-financial collapse na po ang buong mundo. Dahil hindi na sila maka-imprinta ng pera. Dahil ang pag-imprinta ng pera ay nagabase po yan sa gold back up ng isang bansa. Kaya pag mag-imprinta sila ngayon, ay bawal na po sila mag-imprinta dahil wala na pong gold back up. Antitrust violation na po yan sa engraving and printing. Yun po siya. Kaya ang tanging solusyon dito na magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Kaya naman ito natatagalan. Bakit? Dahil ang katuwang kasi natin sambayan ng Pilipino, ang tunay na King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagyan Deport. Ito siya, Ang ginawa ng mga oligarko kasi para hindi ito ito yung pyramid na sinasabi mo, Brad. Ang tao maliligaw, ang ginagawa ng mga kalaban natin na iniidolo ninyo ngayon, yung mga politiko oligarko, yan ang iniidolo ninyo ngayon, gumagawa sila ng piki na TBM. Piki na mga ginawa TBM ng mga dilawan. Direkta na lang natin. Magmula mga sa piki na TBM ng mga dilawan. Magmula kay President Cory Aquino. Remember that, Ramos, mga kapatid. Yung nahuli ang ginawa niyang TBM doon sa sa Hong Kong noong February 5, 2002. Nakulong pa doon. Lumipad pa ang ating hari galing sa United Nations. Tinanong lang pero kung sino pinalaya siya. Mabait pinalaya talaga ang ating mahal na hari. Kasi tayo ang lupang hinirang ng Diyos Ayaw niya mapapahamak ang kanyang anak.
Dahil tayo ay pamalit na mga anak ng Diyos. Ito Oo. lang Brad, maisingit ko lang kasi ang nangyayari ngayon, kung hindi talaga sa kapamaraanan ng Diyos, bakit yung kapanahonan ni late President Edralin Marcos, sumusunod sila sa batas? Ngayon hindi na eh. Kaya hirap na hirap tayong hindi na. Kahit presidente natin hindi na sumusunod. Ito ganito. Silduhan lang namin kayo, PBBM. Sumunod na po kayo. Ganito bro Sobrang gutom na ng mga tao. Ganito, si Ferdinand E. Marcos, bumaba siya, hindi sa kanya, hindi ibig sabihin na wala na siyang power doon sa mga panahon na yun dahil pinagtutulungan na siya. Hindi po yun. Kaya siya bumaba dahil sa mga sambayanang Pilipino, dahil nasa atin nga ang patrimonya, nasa atin ang constitutional sovereign right. Ngayon, kahit mag-people's power pa tayo ngayon, kahit 100 million pa ng mga tao ngayon ang pumunta sa Malacanang ba o sa Central Bank, paniwalaan pa kaya tayo ng ng mga oligarko dyan, mga politiko dyan, Pinagkatiwala. yung mga ulupong dyan, paniwala. Hindi na, kasi mga ulupong na yun, hindi na nila sinusunod ang batas. Bangka Sentral Oo. ng Pilipinas. Tapos huwag niyong sabihin na kami ay laban sa gobyerno. Hindi po kami laban sa gobyerno. Ang laban sa gobyerno ang hindi sumusunod sa batas. Kahit kahit sila pa ang administrador diyan sa Republic of the Philippines, kung hindi sila sumunod sa batas, sila ang laban sa gobyerno dahil ang gobyerno ay tayo po, peoples of the Philippines. Ang hindi sumunod sa batas, yun po ang laban sa gobyerno. Yun po. Ay sino ang hindi Kaya ang sumusunod ginagawa mismong nila, Republic of the Philippines? Yun. Hindi sumusunod. Binago pa nila ang batas. Binago pa. Hindi ng po kayo ang Republic of the Philippines. Ang dito, Ang batas. ang batas. May Supreme Court order po kami. Patawag niyo po kami kung sino ang gusto mo diyan para matapos to. Ang media, iniiwasan kami. Lahat na lang mga namin para maisaayos to. Kaya nga- Ayaw niyo kaya nga makipagtulungan. doon, Bakit? Dahil sa pangsariling interes. Wag pong ganun. Kaya idaan na lang namin dito sa sa social media dahil wala na tayong ibang kakampi. Kasi ang mga media hawak ng mga oligarko. Kaya nga tayo naluloko dahil sa mga oligarko, politiko, mga bayarang media, at saka mga birnuwas pa tayo ng mga katuruan, mga sinasabi nilang relihiyon. Na ang relihiyon ay yung sinasabi ng relihiyon ay hindi naman relihiyon yan dahil ang relihiyon ay Christianity. Ang relihiyon, yun po ay sikta. Nag-aaway-aaway pa sila na sila daw ay itinatayo ni Kristo, kanya-kanya na sila daw ay itinatayo ni Kristo, na lahat naman yan tinatayo ni Kristo. Kaya yan itinatayo dahil yan ang 12 gates of Jacob, pintuan, daanan para mahanap ang kaharian ng Diyos. Magandang hapon, mahal naming hari. Yan po, para mahanap natin ang kaharian ng Diyos dahil ang kaharian ng Diyos magmula sa Israel ay kinuha po yan ni Jesus Christ at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Nasa Mateo 21:42-43 po yan. At pinapahanap po yan ng Diyos sa Mateo 6:33. Nahanapin nyo ang kaharian ng Diyos. At ito po ang Pilipinas. Kaya ang mga ginto, ang kayamanan natin na ang ginto na galing sa iba't ibang bansa ay dinala po yan dito sa Pilipinas dahil tayo nga ang lupang hinirang ng Diyos Wala man minina dito. Kaya nga ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlikaw, rin na tipo ng kayamanan. Yun po ang kayamanan natin, mga ginto na dinala po ni Amang Rizal. Sa tulong po ni Yamashita at saka ni Hitler. Dinala po yan dito sa Pilipinas. Dito po nilibing sa 176 na site. Dahil yan po ang kayamanan ng mga Pilipino. Dahil tayo po ang lupang hinirang ng Diyos. Tayo po ang beneficiary
sa lahat ng kayamanan sa buong mundo. Kaya napakapalad po natin mga sambayanang Pilipino na sa kadami-daming bansa tayo pa ang lupang hinirang. Napili ng Diyos, pero tayo pa ang mga tulog pa hanggang ngayon na 40 years na tayong inaalipin. That's why naandito kami para imulat po namin sa inyo. Hindi po kami against sa sinasabi niyong gobyerno ng Republic ng Philippines. May totoo tayong gobyerno, hindi po kayo ang gobyerno. Mahal namin ang presidente. Sundan po natin. Ang dami na po nang nagugutom ng mga tao. Kailangan nating asikasuhin sila. Ang trabaho po ng isang presidente ay ipatupad kung ano ang tama. Mali naman po yung pinapatupad nyo Diretsahan na po tayo. Ayan, tawagin ko na ang ating mahal na hari kung nagsisinungaling kami dito o hindi. Siya na ang magpapaliwanag sa ating lahat. Sasalita mo lang ako, brother. Sige. Ito po siya, ang tangi lang solusyon dito para hindi po tayo maliligaw. Dahil kaya lang man to ay naliligaw dahil ang mga oligarko natin, politiko, gumawa ng sarili din na tiborsyo O yung tiborsyo ng mga dilawan, tawag namin yan. Tiborsyo, TBM ng mga dilawan. 7 po yun ng mga dilawan na tiborsyo. Mga peke para mga tao ililigaw. Bakit? Bakit kayo nililigaw? Bakit tayo nililigaw? Dahil nasa atin ang patrimonya. At pag tayo nagkakaisa, wala na. Implement na, tapos na. Bakit? Kung magkakaisa tayo, madali lang to implement ng ating hari dahil base sa bilateral Mansfield-Brito Successor Agreement without court order, kaya niya implement. Bakit? Dahil siya ang chairman ng 35 regulatory bodies. At ang Supreme Court natin dyan ay kasama po yan sa 35 regulatory bodies na namamahala sa buong mundo. Basahin na natin yung 35 regulatory bodies. Gagawa lang po tayo ng motion of show-cause, pasa natin Supreme Court, matik na, implement na without court order kung tayo ay nagkakaisa. Paano kung tayo ay naliligaw? Hindi talaga ma-implement dahil nasa atin ang patrimonya nasa atin ang kapasyahan Pinili natin maging mahirap. Nasa atin Kung ginusto mo maging mahirap, ay mahirap lang talaga tayo. Kung gusto mo maging yumaman, ito. Lumapit kayo dito sa programa ng Diyos, ang Alpha Omega World Peace Development Marshall Program. Yun po ang mag-aahon sa atin ng kahirapan. Dahil pag once na ma-implement ang United Nations ECOSOC, Article 55, 57, 63 up to 71, wala nang mahirap na mga Pilipino. Bakit? Dahil libre na pabahay, libre na palupa, libre kuryente, libre tubig, libre na hospitalization, libre na pinansyal, mga gamot. Wala na. Lahat. Lahat na. Yan na. Tawagin na nating mahal na hari. Yun na po. His Royal Highness, Majesty, King Tiburcio Villamor Marcos, ang magpapalaya sa ating kahirapan at tutubos sa ating pagkakaalipin sa atin. Magandang hapon po, mahal naming hari. Magandang hapon sa atin lahat. Ako'y nagagalak muli na nandito sa studio natin at may live broadcast tayo dito lalo na linggo. Oo nga pala, mahal na hari, magpipray tayo. Gusto ko lamang na makasama ang ating mga gamay at mga Director General lalo na sa the information natin towards sa mga tinatalakay natin na kabutihan natin lahat. So probably
gusto ko na lang na magkaroon naman ng konting prayer tayo. Yung bago magsalita po ang ating hari, nagre-request siya ng prayer. So pakinggan po niya natin kung paano ang ating mag-pray para sa ating lahat. And, Brother Julie, ano bang maganda natin na gawin din ngayon araw na ito? Alam ko napakaganda na itong ating live streaming na nandito na tayo, nakapag-broadcast na tayo muli. Brother Ed, siguro tawagin natin siya Tawagin natin. sa lahat na pangalan niya. So, siguro nandito naman tayo lahat at sa blessings mo, Apo Jesus, God, Allah, Elohim, El Shaddai, Buddha, Yahweh, Jehovah. Paron na po tayo sa horizon, Rotas, Opera, Tenet, Arapo, Satur. Rotas, Opera, Tenet, Arapo, Satur. Rotas, Opera, Tenet, Arapo, Satur. O Judge, Maharlikan, Ufirian, Filipinas Kingdom, Henry Morris, Davis Dab, Omnipotente, Law and Value, Anuit Coeptis, Nobus Urdo Secolorum. In you, O Lord, we trust. Alpha, Omega. Kami po lahat, isang bayanan, isang mundo. Nagpapasalamat po kami sa gamay mo. And through our blessed Sacred Heart ng Barangay Sang Birhen and to our blessed Sacred Heart of the Mary, Holy Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed put thy one, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, in the hour of our death. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Don't lead us not into temptation, but deliver us from evil. Wapo, lahat po kami nagpapasalamat sa kamay mo sa amin.
You've been guiding us, protecting us, assisting us. You are with us. Nandyan po kayo para sa amin, nagamay namin. Binigyan mo po kami ng special power para makatulong din sa kapwa namin. Sinishare po namin ito sa pangkalahatan. Isang bayanan, isang mundo. Lahat po kami po, tayo lahat, mga pastor, mga pari, our Monsignor, our Cardinal, our Archbishop, our Pope, our elders, ang ating mga patriarch, tayo po lahat humihingi ng biyaya. Alam ko, nandyan po kayo para sa amin. Especially sa health po namin. Lahat po kami. Nakapag-experience na sa isang bayanan, isang mundo, itong pandemya. Dapat hindi mangyari muli itong ganito na sakuna. At dito po kami, hinihiling na lang namin para ma-accomplish po namin itong project natin sa United Nations na project EcoZoc natin na pangkabuhayan na buong mundo para po natin ma-implement ang United Nations project EcoZoc through Article 55, 57, 63, all the way to 71. Itong implementation, reset, governance para muli ma-reactivate ang backup ng lahat na central bank sa buong mundo para wala pong problema ng isang bayanan, isang mundo. Kasi halos lahat na bayan o lahat na other countries nahihirapan din. Pero ang priority po natin dito ngayon sa atin 100 million plus na mayoryang maharlikan o Firian na Pilipinas. Dapat po, tayo ang lupa na hinirang. Tayo ang nabigyan ng pagkakataon na pangalawang Israel. Tayo ngayon magtataguyod sa ikabubuti ng pangkabuhayan natin sa isang bayan, isang mundo. Kami po, tayo po lahat nagpapasalamat sa biyaya na ibinigay mo sa amin. With all these blessings, Christ King, we worship Thee with our whole heart, soul, and mind, adoring Thee on bended knees, and begging grace of all mankind to reign with Thee for all eternity. Ulitin ko muli, Apo, na tawagin ang pangalan ninyo. To all the blessings of our Lord God, Jesus, Allah, Yahweh, Buddha, Elohim, Jehovah, Rotas. In you, O Lord, we
trust, Alpha, Omega. Lord, maraming salamat. Kami po lahat po kami, nagpapasalamat sa bigay mong biyaya. And with these blessings, O Lord, maraming salamat sa inyo and sa iyo. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Amen. Oh, thank you, brothers. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po, mahal na hari. At napakasaya. Yun ang prayer na lagi kong inaabangan tuwing linggo sa pagkikita namin dito sa opisina. Dahil kung hindi alam po ng lahat, ang The Black Pope na mabuting tao po ay ang ating mahal na hari din. Siya po ang lahat sa ating buhay. Ang pinagkatiwalaan ng ating Creator para ipamahagi ang kanyang mga ginawang kayamanan para pagandahin ang buhay ng kanyang mga anak. Subalit, ang ginawa mahal na hari ng ating mga politiko, ng iyong pinagkatiwalaan, ay hindi po na ipapamihagi ito sa mga mamamayan ng tama. At sila lamang ang nanginginabang sa World Bank na porsyento ng 208 countries na dumarating at kinukubra ng ating binubotong mga presidente. Mga kababayan, hindi na po kami nagtatago. Andito po ang ating mahal na hari, His Royal Highness Majesty King Tiburcio Villamor Marcos, para ihayag ang tama. Huwag niyo pong gawing mali. Gawing positive, huwag pong gawing negative. Ito po ang mga katotohanan na dapat nating malaman ng bawat sambayanang maharlikan o Peryan Pilipinos. Mahal na hari, ikaw na po, mahal na hari. Julie, anong... Sumingit ka daw muna, bro. Kasi pag nagsalita ating mahal na hari, hanggang doon lang muna tayo. Alam mo na, siyempre, kailangan natin unahin ang programa ng Diyos at ang ating may likas sa atin sa araw-araw. Ipakilala ko po ang ating hari, King Tiburcio Villamor Marcos. Siya po ang tunay na King Tiburcio Villamor Marcos, Italiano Tagyan Deport, bilang King of Recognized Asset Nations, Successor Heir, Owner, Judicial Administrator of OCT 01-4, at may dalawang derivatives, TCT Sangay, 408, TCT T498. Hacienda Filipina Archipelago, Philippines Island. Emperor Chuantai of Qing and Ming and Tang Dynasty. Sole Redeemer of Global Flood and Trust Account. A United Nations 7-star Governor General. Code name TBMLSM 666. Hanggang dito po yan. Dami nito. Global Funder, Chairman of Committee of 300, Member of G20 23, Edward LSM Alpha Omega, Chairman of Trilateral Commission, World Bank, International Monetary Fund, IMF, and El Banco Espanyol Filipino de Isabel de Sican, Chairman of the Board of Governor of the Federal Reserve System, World Chairman Alpha Omega World Development Marshall Program, member the International Security Council of the United Nations, Commander-in-Chief, the International Bureau of Central Interpol, and the highest International Police Commission, HIPC. Dagdagan ko pa, siya po ang superior
General ng Vatican as Black Pope. No, siya po ang Yun na po yun. pumalit ni Father Jose Amang Rizal, Dr. Jose Rizal. Jose Rizal, Alias. aka Father Jose Antonio Diaz Severino Santa Romana. Siya po ang Superior General ng Vatican. Tapos, wala, sa sobrang dami ng kapangyarihan nating hari, hindi na nailalagay dito. Dagdagan ko pa, siya ang chairman ng 35 regulatory bodies na namamahala sa buong mundo. Oo. Yan po, nandito po sa mga dokumento. Siya po ang chairman ng 35 regulatory bodies, kasama po ang Central Bank, Supreme Court. Dami. Marami po yon na i-live na po namin yon. Yan po ang kapangyarihan ng ating hari. Kaya pinakilala ko po sa inyo dahil sa kadami-dami pong dilawan na TBM na piki sa Pilipinas, ito lang po ang pangwalo na tunay. King Tiburcio Villamor Marcos, Taliano Tagyan, the family origin of Dr. Jose Rizal, the royal family of Taliano Tagyan family. Marami pong salamat. Tuwang-tuwa siya. Brad, maraming salamat. Hayaan natin magsalita ang ating manari para sa Ay ating mga kayo lahat kababayan. dyan na nagsasabi na nandito na tayo. We work together. Kung may kakayanan kayo dahil nandyan kayo at dahilan sa may sampalataya tayo lahat at nasabi ninyo na you are God-given gift. Nandito ako. We'll work together. Kung yan ay biyaya na ibinigay sa inyo ni Apo Jesus na kailangan makatulong kayo. Isa ka na riyan na Queen Helen Maginda Makiling Abdul Razak Queen Elizabeth III. Nandito ako. Masyado mo akong kilala. Dalaga ka pa, kilala na kita. Hindi pa kayo mag-asawa ni Muhammad Mamay bin Abdul Razak. Noon. Nandito ako. You work with me. Ganon din sa iyo, Queen Legazpi, Salvacion. Salvation. Legazpi, Salvador, I believe, Queen Salvacion, Legazpi, Salvation. Legazpi, Salvador. Salvasyon ba? Salvasyon. Kayo, alam ko, kung si Apo binigyan kayo ng God-given gift, sige na, nandito tayo. We'll work together sa kapakanan ng Mayorian, Maharlikan, Ophirian na people of the Philippines. Sige na, we'll work together. Ikaw naman, Rizal Villar, anong pangalan nito? Kipti Villar. Rolando Kipti Villar. Kipti Villar. Kipti Villar. Rolando Kipti Villar. Kung ano man ng orientation mo, kung meron ka talagang kakayanan na talagang binigyan ka ni Apo, binigyan ka ni Allah, Jehovah, or binigyan ka ni Apo Jesus ng tsansa
nandito ako. We'll work together. Ako, walang masama na tinapay. Basta mabuti na puso, mabuti na purposes. Sige na, we'll work together. Huwag na kayong magsabi na kaya ninyo ito, kaya ninyo yan. Dahil ako mismo, hindi ko kaya nga lahat ito kung walang tulong ng mayoryang 100 milyon na Filipino, hindi ko ma-accomplish ito. Dahil para sa atin lahat ito. Para wala nang mahirap, wala nang homeless na Filipino sa sariling bayan. We will completely eradicate poverty and homelessness. Gusto kong makita, nagaganda ng buhay natin. We'll make this country a showcase ng major industrialization. Sige na, pagtulungan na natin. Ang hinihiling ko naman, kayong mga politiko, eleksyon na naman. Huwag naman yung para sa inyong kapakanan lamang. Kasi ganun na nangyayari. Lahat kayo na nadyan na nakapwesto na politiko, alam na ng mayoryang 100 milyon na Filipino. Wala kayong ginawa, kundi nagbabangayan lamang sa kapakanan ninyo. Kayo nagsasalita riyan. Pero ba, ang dami sa inyo, ang dami palang mga nagawang kabulastugan hanggang sa patayan. Hindi ko na sabihin kung anong mga pangalan ninyo. Kunwari, nagmamalinis kayo. Pero kayo palang mga gumagawa ng ikakasama ng bansa natin. At kayo palang namamatay sa mga kapwa natin dahil lamang gusto ninyo makontrol ang kapangyarihan. Hindi naman yata tama yan. Tayo dito ngayon, gagawa tayo para wala nang madaming krimen, wala nang madaming nakawan. Gagawa tayo ng paraan na ikabubuti natin lahat. Nandito po ako, lalo na sa presidente natin, na nakakabata kong kapatid. At ang vice-presidente, I'm referring now to Ferdinand Romualdez Marcos. Both have Sara Duterte Carpio. Dapat lang. Nandito ako. Ang commitment ninyo sa housing lamang. Nag-commit kayo na makakagawa kayo na 1 milyon bawat tauna. So far, wala pa nakita ako na 10,000. Magtatatlong taon na nakalipas. Ako tutulong sa inyo. I-open ko lahat ng mga lupa natin and I will build the housing para sa credit ninyo. Gagawin ko yan. You work with me. Apo Presidente, tinitingala kita, Bong, na being kapatid ko, na magiting ka, na ang adhikain ng pamilya natin, itataguyod mo. Pag hindi mo nagawa ito, believe me, akong gagawa ng hakbang
So, I'm hoping na magawa mo ito. Na itaguyod mo ng kabutihan ng mayoryang 100 million plus na Filipino. Wala kayong kwarta. Itong fiscal year na 2024, sabi ninyo, nakautang kayo, pinangutang ninyo. Ang mga kabataan, may utang kayo na 5 trillion 700 billion. Ang pagkaalam ko, right now, naka-accumulate na tayo ng mahigit $30 trillion pesos. Oh, nakita ninyo. Paano nyo mababayaran yan? Na ito lang fiscal year na budget ninyo na 6 trillion o 5 trillion 700 billion na nautang ninyo, pagkalam ko wala na raw yan, perang yan. Kaya hindi alam ng mga senador o kongreso kung paano nila i-allocate yung budget nila sa pork barrel nila. Kaya alam ko, nagbabangayan kayo yan sa Blue Ribbon Committee or sa Senado o Kongreso. Yan. Tayo, we will reactivate the central bank. And I'm expecting, kasi may patrimonya itong central bank na ito. You can never squash the Central Bank of the Philippines because it has 2 Republic Act, dalawa rin na presidential decree that covers it. And it's also covered with the indigenous Admiralty customary 8371 April law, the law of the land, the law of the air, and the law of the sea and water. Because these are given to indigenous families. Organized na rin tayo. We have our magistrate tribal judges from Region 1 to Region 8 para riyan. Bagkos ipamamahagi natin. Sabi ko nga, wala nang mahirap, wala na rin homeless, squatter na Filipino sa sariling bayan. We eradicate completely homelessness and poverty. So, nandito ako, makipagtulungan na ako sa inyo sa kabutihan ng mayoryang Filipino. Huwag naman nakabutihan lang ng ilan lamang ng mga politiko at mga kaalyado nilang mayayaman na namumuhunan. Let it be na pati itong tubig natin, natural resources ang tubig, wala namang gastos ng tubig. Bakit maging negosyo ito ng isang tao, 2 tao na sila na nagmamayari? Dapat ito gawin natin na pampubliko yan. Ganon din ang elektrisidad. Nakita nyo kung gaano kamahal ang elektrisidad. Sobra-sobra. Pagluloko na ito sa mayoryang Filipino. Kaya magbayad yung mga nandyan sa Bangko Sentral. Kayong mga politiko, kaya nyo yan. Pero, mabibilang mo lang. Paano yung maski man manager siguro ng isang kumpanya, hindi niya ma-afford kasi kung nagre-renta yan, kulang pa sa pangrenta niya, kulang pambayad ng elektrisidad at tubig,
wala na, hindi na mapaaral ng mga anak. Sobra-sobra pong kahirapan ng bawat isa't isa sa atin. 110 million plus tayo ngayon. Ngayon, pahihirapan po ba natin ang process? Nandito na tayo. We have to reactivate the Central Bank of the Philippines kasi yan ang may kapital. Hindi pwedeng magamit ng Bangko Sentral ang asset ng Central Bank of the Philippines kasi dalawa po yan na bangko. Dalawa na central bank yan. Dapat po i-reactivate ang Central Bank of the Philippines na may kapital. Sobra-sobra ang kapital natin na nandyan. We have gold bullion account and gold bullion asset na nandyan sa security vault natin na 400,000 metric ton. Bago, meron pang napakadami na asset natin sa lupa natin na hindi pa namina. From Region 1 to Region 18, multi-trilyon na tonelada na nasa lupa pa natin ang ginto natin. Nakita niyo kung gaano tayo kayaman? Sabi ko nga dati sa inyo, pinamimigay lang natin na kwinakwari nila na buhangin natin. Kinukuha ng Australia, China, Japan, walang nasasayang. Dahil nandyan lahat ng minerals. Cobalt, zinc, titanium, platinum, manganese, gold, copper, silver. Lahat ng mineral, walang nasasayang. Pagkos, may diamond din tayo rito sa mga bato natin. 1% sa mga bato natin, maliit na bato at napakalaking bato. Lahat. 1% sa mga bato natin. Black, blue, pink, yellow, green, white na diamond. Oh, nakita niyo yung kayamanan natin. May kayamanan pa tayo na sobra-sobra dito. Napakayaman ng mga Filipino na maharlikanong Ophirian people of the Philippines. Napakayaman natin. But look, inaalipin tayo ng kapwa natin na kayong mga politiko, pinagluloko lang ninyo ang mga kapwa ninyo. Tayong mga Pilipino, ano pa bang masabi ko sa inyo? Pagbigyan ninyo ang mga Pilipino. Gusto ba ninyong magrebelde ang buong bansa dahil lamang sa ginagawa ninyo na panlilin lang, panloloko, binubulag ninyo ang mga Filipino. Kayo na nandyan na, lalo na kayong mga politiko na nakaupo. Huwag naman. Binobola-bola na lang ninyo ng mga Filipino. Pinagluloko ninyo. Matatalino na ang mga Filipino. Halos lahat tayo. May edukasyon. Hindi mo na mapapaglangan ngayon ng isang Filipino. Okay, mapaglangan mo kasi may mga pera na. Sinusuhulan. Binibili na lang nila ang kapwa nila. Dahil sa kahirapan. Kasi inabuso na ninyo ng mga Filipino. At yung mga kaalyado ninyo na nabumuhunan, na mayaman na. Anong ginagawa ninyo? Lahat. O anong nangyari?
pati resources ng bansa, pinagpili lang ninyo. So, I'm hoping na maayos natin ang bansa natin. Nandito ako dahil gusto ko na rin. Ready, willing, and able ako na tumulong sa mayoryang 110 million na maharlikan Ufirian Filipinos. O nga pala, babanggit ko. Isipin niyo, meron tayong ginto dito na nasa lupa pa natin, hindi pa namina. Yung mga nakikita ninyo riyan na ginto, nadala lang dito lahat yan. Walang namina sa Pilipinas. Ang hindi namina are multi-trillion na nasa lupa natin. Nandiyan pa sa lupa natin. From Region 1 to Region 8, 18 today. Ang mga ginto natin. Kaya nga, ang nagtatamasa ay yung talagang malaki na nagmimina. Pero anong pakinabang ng gobyerno natin para lang doon sa malalaki na namumuhunan at mga kalyado nilang mga politiko? Sila lang nagtatamasa. Mabibilang mo. Makita mo. Dito sa atin, 99.9980 sa 1%, 20% lamang ang meron. Mabibilang mo. So, ngayon, sa kayamanan na yan, may ginto tayo at mga ibang mga mineral na nabanggit ko earlier. Meron din tayo diamond. Pangatlo, meron tayong oil, gas, petroleum. At ito, hindi pa napakinabangan, the most advanced na enerhiya. Tinatawag natin deuterium. Dito sa lupa natin, sa katubigan natin, nandyan ang fault line ng deuterium natin. Tabuin mo na lamang yan, petroleum na yan, kaagad. Pwede rin gawin ng medisina yan. Kumisan nga, yung mga tubo pipeline na sinaraduhan lang noon because of our oil, gas, petroleum, deuterium project with the Palabak mines in 1970, sinaraduhan lang yan. Ngayon yung mga tao naman dyan sa mga probinsya na yan, akala nila puso o gripo yan. Nilagyan na nila ng artesian well na pinump nila. Nagtaka sila kung bakit ang lumalabas tubig pero Umaapoy. Nasisindihan. Yun yung deuterium mo kasama. Hindi nila alam, pipeline na yan ng deuterium, matagal na po yan na namina. Noong pang 1970s. Ang partner natin yan, malalaking petroleum company. Pero pag-aari yan natin ng mga Pilipino. Partner natin ay Standard Oil. Pinakamalaking oil company sa Amerika. And Aramco. Yan ang mga partner natin. Pero 60% niyan pag-aari natin ng mga Pilipino. 30% lang sa tig to 20% lang ng Aramco at Standard Oil. 60% belongs to the Filipino people. Ganun yan. Meron na, actually may kwarta na nga tayo na na-accumulate na nasa umbrella ng Central Bank of the Philippines, na nasa Bank of England. May kwarta na tayo riyan. Because of our oil, gas, petroleum, and deuterium. Napakadali yan. But we have to reactivate. Hindi pwedeng gamitin ng
Bangko Sentral ng Pilipinas ang asset ng Central Bank of the Philippines. Kailangan i-reactivate natin ang patrimonya. And I know my beloved brother, our beloved President Ferdinand Bong Romualdez Marcos, and our beautiful sister, our Vice President, our Excellency Sara Duterte Carpio. So, work with me, work with us. Work with an institution called Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. This is an institution all over the world. Kasi Alpha Omega was founded back then by our predecessor. 97 AD till like about 121 AD. AD means Anno Domini, Ano, Domini. which meant before Christ. And he founded, the Roman Emperor that founded Alpha Omega was them. My predecessor, our predecessor, siyang great-great-great-grandfather natin. Emperor Marcus Ulpius Aurelius Trajan of Rome. So, ganun yan. And all this asset na ginto, sila nagdala rito. These are the asset of the king of recognized asset of all nations. So, siguro naman, madaling intindihin yan. So, hanggang doon na lang po, Apo Presidente, our Vice President, Sara Duterte Carpio, dapat maintindihan ninyo ako. I know our President will amend. He'll probably come up with his presidential decree amending and a Republic Act amending the reactivation of the Central Bank of the Philippines. Gawin mo yan. Sa credit mo yan, my beloved Presidente. Hindi sa credit namin, sa credit ninyo, ni Sara, na during your year, nagawa ninyo ng kabutihan ng mayoryang 110 million Maharlikan Porfirian Filipinas. Ganun na lang po. Amen. Ayun. Maraming salamat, Apo Chairman, KTBM, King Tibor Sibilio Marcos, sa Taguig Deport, sa mga napakagandang mensahe na binitawan mo po sa aming lahat. Kami po ay nagagalak, mahal na hari, sa mga hinabi mo. At yan po ay inaasahan ng lahat ng 110 million Maharlika o Korean Filipinos. So, sa mga ibang katanungan, mahal na hari, nagtatanong dyan na sinasabi ay, gawan nyo na lang po, please, ng paraan. Hindi bali, ano po, ganito po ang ang katanungan nila, Chairman, na
ano po ba, kasi gising na po yung mga Tao. maraming sambayan ng Pilipino. Marami na tayo eh. Lalo Marami na sa nang pagla-live gising eh. namin, dami na silang makatanungan na lalo na ngayon, nagtatanong dahil gusto nila na ikaw ang sasagot. Ang tanong po rito ay ano po daw ang hakbang na gagawin ng mga sambayan ng Pilipino para ma-reactivate na ang Central Bank of the Philippines? Yan po ang katanungan po. Lahat po tayo, kung tuusin, nandyan na ako. Bibisitahin ko ang opisina ng Joint Chief of Staff sa kampo. I will talk with both our generals, Commanding General Centennial, or probably our field general, Commanding General, Lieutenant General Browner. I'd like to have an audience with you. Ganon din with our new chief of police, I believe Lieutenant General Marbil. I really wanted to have an audience with you. So with the ILG the chairperson or commissioner, Pinar Abalos. yeah, I think it's Congressman Abalos or General Abalos. I really have to have an audience. And especially to among the media, GMA or the dating daan UNTV, please have the other network like Zaminai, Channel 13. This is your chance. Para sa atin lahat ito. Please, invite us. Invite me to come. I'll have an audience with you. You ask me any question that you'd like to know. Para ma-accomplish natin ito. I don't want to make a drastic act na ayaw ko na may collateral damage. I'd like na pag-usapan natin ito. I respect the people na nakaupo at the Central Bank or at the Bangko Sentral ng Pilipinas. I respect our politicians. I'd like to have an audience with all of you. Even the Blue Ribbon Committee. If you have to sit down with me, yes, I'll be more than willing to have a dialogue and to have discussions with all of us sa kabutihan ng bayan natin and sa kabutihan ng mayoryang 110 million people of the Philippines, sa pagkabuhayan natin, sa ikabubuti natin lahat, and especially to the national economic development infrastructure and development. We're having now a massive economic development and industrialization in our country. Please, especially among you in the media, wala kayong ginawa. Yung mga
Ano bang mga ini-interview niyo yan? Yung mga pasikatan, yung mga kalokohan, yung mga ginagawa ninyo yan na magbenta-benta kung ano yung gusto ninyong gawin. Yung marunong sumayaw o whatever. Yung ba ang, these are for the birds. Hindi na entertainment. Yan, napapublish ninyo. Nakagawa lang ng konting bagay, na-publish na. Na-aksidente lang, na-publish na. Yung para sa atin lahat, ayaw ninyo na i-publish. What's happening with all of us? Come on. We'll talk. Pag-usapan natin sa ikabubuti ng lahat. Pagkagagaling ninyo riyan, even with the local na CNN, what are you doing? All the informations that you, wala. Believe me, nobody even listen now to the news cast. Wala. Puro mga biruan, lokohan, mga eksena, mga chismis. Yun na lang ang naririnig namin sa mga television natin. Drama. Drama ng buhay. Ito, drama ng buhay. Let's make it more colorful. Pag-usapan natin kung paano natin mapaganda naman ang bayan natin. Paano natin magawa na will be respected by the whole world. Hindi, walang respeto nasa atin dahil gusto-gusto ninyo na ipadala itong mga professional natin. Alam niyo, sa iba-ibang bansa na napuntahan ko, mga graduate ng nurses natin, yung mga doktor natin, kasi wala naman silang mga lisensya roon o kaya mga nakapunta. Anong mga trabaho nila? Mga iba, chimay lamang. Alam mo ba? Really, it's appalling. Caregiver nga yan, tigahugas ng puwet. Ano ba yan? Habit talaga itong Nurse na yan. Medical technologist na yan. Doktor na yan, pero wala pa lisensya. Di ka masahe. What's happening with all of us? Akala nyo ba maganda yung OFW na trabaho? Hindi. Kaya lang, desperate na bawat isa't isa sa atin. Kaya, siyempre, pag nag-excel ka na ron, saka ka lang merong biyaya. Ba't napakahirap po magtrabaho sa ibang bansa? Saan ang dadaingan mo ron? Maganda ka na at may tsura ka, lalo na kung may mga anak ka rito, desperate ka kasi wala ang mangyayari sa rin. Magiging bayaran ka lang doon kung saan ka man. Lalo na sa United Arab Emirates. Alam ko yan. Ganon din sa Amerika or sa Europe. Ganon nangyayari. So, maliban lang kung meron kang talagang puhunan, pero kung wala, abay, kung hindi ka na nagtrabaho, wala kang makain. Sino magbibigay sa'yo sa ibang bansa ng pera na hindi ka kakabit sa may pera? Ganun lang. Dito nga, ganun na nangyayari. Pero, siyempre, alam nyo yan, lalo dito sa Metro Manila. Ako po, gusto ko na lang, 77 years old na ako.
gusto ko na lang ipamahagi ang kayamanan na ito. Na kayamanan natin lahat ng mga Filipino. Ako naman nabigyan ng gift of love na siguro isa sa mga mamuno para ma-accomplish natin itong mission na ito na para sa pangkalahatan. So, nandito po ako. Ready, willing, and able na gumawa ng paraan para ulitin ko muli. Ma-eradicate natin ang complete na poverty and homelessness dito sa bayan natin na hinirang. Ani Maharlikan Majapahit Empire o Firiang na Filipinas Kingdom. Ito na po ang ating kayamanan. Tayo lahat ay mga dugong bughang at gusto ko na lang may pamahagi sa bawat isa't isa sa atin na walang mahirap at walang na rin homeless sa sarili natin bayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Maraming salamat muli, Manari, sa pahabol na mensahe. Nawa ay magsilbing noted sa lahat ng mga nanonood tong sinabi ng ating mahal na hari. Pakiusap po doon sa mga administrador ng ating mahal na hari ng Talyano Tagyan Family Plan na mag-asikaso na po kayo bawat barangay, bawat city, bawat region. So, ano po ang tama niyong gawin? Hanapin niyo po kung sino ang administrador. Magtanong po kami kayo sa amin para maibigay po namin sa inyo yung tama niyong lalapitan, mag-registered, magpagawa ng judicial administrator ID dahil isa kang Pilipino na para maprotektahan mo ang lupa mo. Lahat daw sa mga gustong i-demolish, ready po kayo. Dahil ito, kahit wala pa tayo sa implementasyon, hindi nila tayo pwedeng harangin at i-demolish sa ating lugar. Mayroon pa i-demolish, may system po kayo sa amin. Basta willing be able kayo, natulungan namin kayo, it's up to you. Anytime, anywhere, punta kami dyan sa lugar nyo. Maraming salamat po. Brother Julie, may ipapahabol po kayo? Wala na, naubos na. So hanggang dito na lang at medyo mahaba para hindi po kayo maumay. Take note, kung kayo po ay manonood ng video, kung hindi nyo kayang buo, unti-unti nyo po, tandaan nyo na, manood kayo ng mga 5 minutes. Mamaya 5 minutes ulit. May gawain ka, 5 minutes ulit. Ganun lang. Para mabuo nyo ang video at maintindihan. Marami kasi sa atin kamahalan na nanonood. Pagkapanood, like lang. Pagkatapos, off na ang cellphone. Ay, hindi, wala kayong naintindihan sa mga sinabi ng ating malnari. So, yun lang po ang para may pagpatuloy natin ng ating kaalaman, madagdagan. At may saayos po natin to. Magtulungan po tayo. Maraming salamat at pagpalain po ang bawat isa sa atin sa gabing ito ng ating amang may likha. Salamat po.